Hello sa inyo! So kung isa ka sa mga nagbabalak pumasok sa tech world, siguradong-sigurado ako na napaisip ka na, ano ba talaga ang pinagkaiba ng BSIS at BSIT? Kasi 'di ba, sa unang tingin parang pareho lang sila, pero malaki talaga ang pagkakaiba nila. At ngayon, yan mismo ang lilinawin natin para matulungan kang pumili ng tamang-tamang landas para sa future mo. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo to. Oo, pareho silang tech courses, pero magkaiba ang laban na hinaharap nila. Ang isa, siya yung analyst. Siya yung nag-aaral ng mga numero at data para makagawa ng matalinong desisyon. Yung isa naman, siya yung builder. Siya yung literal na gumagawa ng mga app at system na ginagamit natin araw-araw. Analyst versus builder. Yan yung magiging guide natin for today. Okay, so unahin natin si analyst. Ito ang mundo ng Bachelor of Science in Information Systems o mas kilala bilang BSIS. Sila yung mga strategist, yung mga utak sa likod ng tech world. Ang ganda ng pagkakasabi dito, di ba? Ang BSIS, sila yung tulay sa pagitan ng business at technology. Kasi di ba, minsan hindi nagkakaintindihan yung mga business people at yung mga tech people. Well, ang trabaho ng isang BSIS graduate ay pag-ugnayin yung dalawang yan. At paano nila ginagawa yon? Simple hang, gamit ang data. Sa mas simpleng paliwanag, ang pangunahing goal ng BSIS ay turuan ka kung paano gamitin yung technology at yung data para tulungan yung isang kumpanya na kumita, na mag-grow, na gumawa ng mas magagandang desisyon. Kaya yung course mismo, halo-halo siya. May management, may analytics, at syempre may tech. So hindi ka lang basta magko-code, iintindihin mo rin yung business side ng lahat. At kung BSIS ang kukunin mo, lalo na kung may data science track, ito yung mga aaralin mo. Magsisimula ka sa data analysis, yung paggawa ng mga makukulay na charts at graphs. Tapos, aabot ka sa predictive modeling. Dito, parang manghuhula ka ng future gamit ang data at machine learning. So, ang buong focus mo talaga ay paano kumuha ng isang magulong set ng information at gawin itong kapaki-pakinabang. At after graduation, saan ka naman pupunta? Well, pwede kang maging isang data analyst, isang business intelligence specialist, o kahit isang IT project manager. Pansinin nyo, lahat ng trabahong to umiikot sa paggamit ng informasyon para mapabuti ang isang business. Ikaw yung magiging why sa likod ng bawat what. Sige, punta naman tayo sa kabilang kampo. The Builder. Oras na para kilalanin natin ang Bachelor of Science in Information Technology o BSIT. Kung si BSIS ang strategist, si BSIT naman sila ang mga aaksyon. Ito naman ang battle cry nila. The Builders and Maintainers of Digital Systems. Napaka-direct, di ba? Sila yung mga arkitekto, yung mga inhinyero, yung mga karpintero ng digital world. Yung app sa phone mo, yung website na ini-scroll mo, yung network na nagkukonekta sa'yo sa internet, malaki ang chance na isang BSIT graduate ang may gawa niyan. Ang goal ng BSIT, sobrang diretsahan. Turuan kang gumawa, mag-secure at magpatakbo ng software, networks at hardware. Dito talagang hands-on ka. Ikaw yung susulat ng code, ikaw yung magsiset-up ng server, ikaw yung mag-aayos pag may nasira. Kaya naman, ang mga pag-aaralan mo, purong technical. From programming and software development to networking and cybersecurity. Dito mo matututunan kung paano bumuo ng isang website o mobile app from scratch. It's really all about building things that work and work well. At dahil dyan, ang mga posibleng trabaho para sa isang BSIT graduate ay napaka-specific. Pwede kang maging software developer, web developer, network administrator o cybersecurity specialist. Kung yung tipo ka ng tao na gustong-gusto yung pakiramdam na may nabubuo kang isang bagay mula sa wala, baka ito na ang para sa'yo. Okay, ngayon kilala na natin si analyst at si builder. It's time for the showdown. Pagtatapatin na natin ang BSIS at BSIT para mas malinaw pa sa sikat ng araw kung ano ang kaibahan nilang dalawa. Kung ibo-boil down natin sa pinaka-core idea, heto yun. Ang focus ng BSIS ay yung intersection, yung pinagtagpo ng business, technology at data. Samantalang ang BSIT nakafocus sa fundamentals ng technology, hardware, software at systems. Gets nyo? Yung isa sa strategy, yung isa sa execution. Tingnan natin itong table para mas klaro pa. Sa core skill o yung pangunahing kakayahan, ang BSIS ay sa data analysis for decision making. Ang BSIT naman, system development and maintenance. Ano yung output nila?
Ang BSIS gumagawa ng mga reports at dashboards. Ang BSIT yung mismong app at website. So dito pa lang kitang-kita na ang lakas ng BSIS ay nasa strategy at pag-intindi sa data, habang ang lakas ng BSIT ay nasa technical skills at galing sa pag-code. So andito na tayo sa pinakamahalagang tanong. Paano ka ngayong pipili? Yung sagot dyan, sa totoo lang, nasa sayo. Nakadepende sa kung ano ba talaga ang passion mo. Data ba o code? Tanungin mo yung sarili mo nito. Ikaw ba yung tipo ng tao na na-excite kapag nakakakita ka ng pattern sa mga numero? Yung passion mo ba ay ang mag-decode ng data para makahanap ng mga hidden secrets na pwedeng maging gabay sa isang malaking desisyon? Kung oo, baka analyst ka. Oh, baka naman ikaw yung mas masaya kapag may tinatype kang code at biglang may lumalabas na gumaganang app sa screen mo. Yung passion mo ba ay yung mismong pagbuo, paglikha ng mga bagay na magagamit ng ibang tao araw-araw? Kung oo, baka builder ka. Tandaan nyo, sa huli, ang pagpili sa pagitan ng BSIS at BSIT ay hindi tungkol sa kung alin ang mas magaling o mas maraming pera. Ito ay tungkol sa kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging. Ikaw ba yung strategist na gumagabay sa direksyon ng barko? O ikaw yung engineer na tinitiyak na malakas at matatag ang makina nito? Ano man ang piliin nyo, pareho kayong mahalaga at pareho kayong may puwang sa napakalawak na mundo ng teknolohiya.